most important part ng ating gawain. At ito po ay ang pagbabahagi ng salita ng Diyos. At ang ating mga ngaral, walang iba mga kapatid, ang ating butihing pastor. Praise the Lord. Muli palakpakan po muna natin ang ating Panginoon. Maging ready tayo mga kapatid. Sabihin mo sa iyong katabi, makinig muna tayo. Makinig muna tayo. Praise God. Tawagin ko na po ang ating mga ngaral. Pastor Rocky, you're welcome. Praise God! Amen. Amen. Good morning po mga kapatid. Gaya ng sabi kanina ng ating presider, ano man yung mga pinagdadaanan natin ngayon, mahirap naman na hindi natin isipin isang tabi muna natin mga kapatid at tayo po muna ay mag-focus sa ating Diyos. Amen? Alam ng Diyos yung ating mga pinagdadaanan ngayon, kabigatan, kung ano man yan mga kapatid. At praise God, napakasaya po noong nakaraang Friday sa ating joint fellowship. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Lalo-lalo na yung mga nagbigay ng effort. You know who you are. Ang aking babahagi sa inyo ngayon mga kapatid ay pinamagatan kong obey or disobey God's calling. Inuulit ko, obey or disobey God's calling. At ang ating main text ay sa Jonah chapter 1 verses 1 to 3. At nais ko pong tumayo tayong lahat sa ating pagbasa. Ako na lang pong babasa ng ating talata ngayon. Sabi dito, the word of the Lord came to Jonah, son of Amittai. Go to the great city of Nineveh and preach against it, because its wickedness has come out before me. But Jonah ran away from the Lord and headed for Tarshish. He went down to Joppa, where he found a ship bound for that port. After paying the fare, he went aboard and sailed for Tarshish to flee from the Lord. Nais ko munang ipikit natin ating mga mata. Tayo munang dumulog sa ating Diyos ng buhay. Panginoon Diyos, maraming salamat po muli sa mga oras na ito, Panginoon, na kami po ay dinako mo sa lugar na ito, Panginoon. Maraming salamat at palagi mo po kaming binibigyan ng pagkakataon upang ikaw ay mapaglingkuran, Panginoon. Sa mga sandaling ito, pakalinisin mo po ang puso ng bawat isa, Panginoon, upang iyong mga salita ay tumimo dito, Panginoon, at maipamuhay namin at maibahagi namin ito sa aming mga mahal sa buhay. Muli, Panginoon, lahat ng ito pinagkakatiwala namin sa iyong makapangyarihang pangalan. Lahat ng mga anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Amen. Okay, maaari na po tayong maupo mga kapatid. Inuulit ko po yung pamagat ng ating paksa. Obey or disobey God's calling. Sabi ng Diyos kay Jonah na pumunta sa lugar ng Nineveh. At ang Nineveh is a large pagan city, or also known as wicked or evil city, upang siya'y mangaral at magbigay babala sa kanila. Dahil ang kanilang kasamaan ay magpapahamak sa kanila kung hindi sila magsisi sa Diyos. Sa Tagalog version, ang sabi doon, sapagkat ang kanilang kasamaan ay umabot sa harapan ko, sabi ng Diyos. Ibig sabihin, extreme o sobra na ang kanilang kasamaan. Abot langit eh. Ang Diyos sa simula pa lang ay tumatawag na sa tao na gusto niyang pagpalain at gamitin for His glory. Alam naman natin, ang pagtawag ng Diyos ay may magandang purpose o plano. Amen? Gayon pa man, ang tao sa simula pa lamang ay nasa kalikasan na ng pagtakbo palayo sa Diyos. Halimbawa, sa halamanan ng Eden, inilagay ng Diyos ang tao sa isang lugar ng pagtitipon o fellowship. Kasi nandoon ang presensya ng Diyos kasama nila. Ngunit ang tao ay nagkasala at hinarap ang mga consequences nito. Isa pang halimbawa ay tinawag ng Diyos si Abraham. At iniwan ni Abraham ang Diyos nang nagkaroon ng taggutom at nagpunta sila sa Egypt.
at bumalik na may mga consequences ng kanyang mga disobedience. Maaari nyo yung basahin sa chapter 12 of book of Genesis. Gayon din si Jonah na ating pinag-uusapan ngayon. Tumakas o tumakbo palayo sa Diyos. Remember mga kapatid, every day is we have a choice. Either to obey God or disobey God. Ikaw ba ay sumusunod sa Diyos sa iyong pang-araw-araw na pamumuhay? Or tumatakbo palayo sa Kanya? Kung bubuklatin natin ang Book of Jonah, madalas kasi sa mga kids, story natin siya napapakinggan. Isang kwento ng isang malaking isda at isang tao. Ngunit kung bubuklatin natin ang Book of Jonah, ay mayroong higit pa dyan. Jonah is not about a great fish. The Book of Jonah is about a great God. Amen? Ang Book of Jonah ay pilit na inaatake. Tinatawag ito ng mga tao na myth o isang simpleng kathang-isip lamang o fiction. Tandaan, hindi lang ito ang pagtawag ng Diyos kay Jonah sa Biblia. Si Jonah ay isang propeta or minor prophet na tinawag ng Diyos bago ang yugtong ito. Itong ating pinag-uusapan at ginamit na dati pa ng Diyos. 2 Kings chapter 14 verses 23 to 25. It says, in the 15th year of Amaziah, son of Joash, king of Judah, Jeroboam son of Jehoash, king of Israel, became king in Samaria. And he reigned 41 years. He did evil in the eyes of the Lord, and did not turn away from any of their sins of Jeroboam son of Nebat, which he had caused Israel to commit. He was the one who restored the boundaries of Israel from Lebo Hamath to the Dead Sea. In accordance with the word of the Lord, the God of Israel is spoken through his servant Jonah, son of Amittai, the prophet from God Heber. Kaya si Jonah ay tinawag na dati pa ng Diyos at hindi lang siya lumitaw sa Book of Jonah. Binanggit din ng Panginoong Jesus si Jonah sa Matthew chapter 12 verses 40 to 41. It says, for as Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of a huge fish, so the Son of Man will be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. The men of Nineveh will stand up at the judgment with his generation and condemn it, for they repented at the preaching of Jonah, and now something greater than Jonah is here. Mahalaga ito mga kapatid. Kung ang aklat ni Jonah ay hindi historical at literal, hindi rin totoo ang ebanghelyo. Bakit? Sinabi ni Jesus, kung paano si Jonas was 3 days and 3 nights in the belly of a huge fish, ay magiging gayon din ang anak ng tao. Will be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. Jesus is talking about his death and resurrection, that God raised him from the dead on the 3rd day after his crucifixion. Amen? Kaya, ang pagtatanong sa aklat ni Jonah, or Jonas sa Tagalog, ay pagtatanong sa kredibilidad at patotoo ng Panginoong Hesukristo. Kaya hindi natin dapat questionin pa ang aklat ni Jonah. Amen? Kaya dapat tayong maniwala na ang Book of Jonah ay isang tunay na makasaysayang pangyayari at hindi ito isang myth or fiction. Unang bahagi natin, God's call on Jonah. Ang pagtawag ng Diyos kay Jonas. Gaya ng nabasa natin sa ating main text sa Jonah chapter 1 verses 1 to 3. Unang mapapansin natin dito is God calls people specifically. Kaya kung alam mong tinawag ka ng Diyos, ay dapat malinaw ito sa iyo.
Hindi nagkamali ang Diyos o hindi aksidente ang pagkatawag ng Diyos sa iyo, kundi talagang tinawag kanya ng personal. Amen? Tinawag ng Diyos si Jonas ng personal. At patuloy na tumatawag pa rin ang Diyos ng mga tao upang sundin at gawin ang kanyang kalooban. Makikita natin sa Biblia ang pagtawag ng Diyos kay Abraham, Samuel, at sa napakaraming tao. Ang Diyos ay naghahanap at tinatawag pa rin niya ang mga tao upang gawin ang kanyang gawain. Amen? At tandaan, hindi lamang tumatawag ang Diyos, kundi nakikipag-usap din siya sa mga tao. Hebrews chapter 1, verses 1 to 2. In the past, God spoke to our ancestors through the prophets at many times and in various ways. But in these last days, He has spoken to us by His Son, whom He appointed heir of all things, and through whom also He made the universe. Kung noon ay nakikipag-usap ang Diyos sa mga tao sa pamamagitan ng propeta sa iba't ibang kaparaanan, ay sa panahon naman natin ngayon, ang Diyos ay nangungusap sa pamamagitan ng kanyang anak. Sino yon? Ang Panginoong Hesukristo. Kaya siya ang dapat nating pakinggan ng mga katotohanan sa pamamagitan ng kanyang mga banal na salita sa Biblia. Amen? Amen. At kapag pinakinggan natin siya, ay huwag nating pakitigasin ang ating mga puso. Hebrews chapter 3, verses 7 to 8. So, as the Holy Spirit says, today, if you hear His voice, do not harden your hearts. Narinig ba natin ang salita ng Diyos ngayon, mga kapatid? Amen. Sabi ng banal na Espiritu, do not harden your hearts. Nangungusap pa rin ang Diyos sa mga tao. Kilala tayo ng Diyos. Alam niya ang pangalan ng bawat isa sa atin. Pati background natin, alam na alam niya. Kahit nga ang laman ng ating mga puso ngayon, ay alam pa rin niya. Amen? Alam din ng Diyos ang ating mga kalagayan. Ano man ang iyong kalagayan ngayon, kapatid. Alam niya ang lahat tungkol sa iyo. At tumatawag siya ng mga individual. God calls us specifically and personally. Amen? Amen. Napakagandang pribilehyo, mga kapatid, na tawagin ang bawat isa sa atin sa pangalan upang maglingkod sa hari, the King of Kings, the Lord of Lords. Amen? Amen. Remember, tinatawag tayo ng Diyos araw-araw. Amen. Amen? Agree? Amen. Amen? Okay, ngayon, maaaring sabihin ng ilan sa atin dito, Pastor, sa palagay ko, ay wala akong call para mag-ministry. At hindi ako nakatanggap ng pagtawag mula sa Diyos. Sa Bible, mga kapatid, lahat tayo ay tinawag. Amen. We are all called. Lahat tayo tinawag bilang mga ministro o pari ng Diyos. Anong patunay? 1 Peter chapter 2, verse 9. But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light. Praise God. Bawat isa sa atin ay may pagtawag ng Diyos, mga kapatid. Noong tayo ay nasa makasalanang pamumuhay pa, tinawag tayo ng Diyos mula sa kadiliman tungo sa Kanyang kamanghamanghang liwanag. Amen? Ngayon, na tayo nasa liwanag na, tinawag tayo ng Diyos upang sumunod sa Kanya. Amen. Amen? That is our call. God calls us personally and specifically. Amen. Kung tatanungin ko kayo ngayon, mga kapatid, do you have a call? Praise God. Praise God. Amen. 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 Mga kapatid, serve God, obey God, Yes. be a Christian where you are, share the gospel. That is our call. Amen. Amen? Praise God. Kapuri sa Diyos. Pangalawa, God's call is sometimes uncomfortable.
Ang pagsunod sa pagtawag ng Diyos ay maaaring minsan ay tila mahirap sa imahinasyon ng tao. Nahirapan si Jonas na sundin ang tawag ng Diyos na pumunta sa Ninive. Malulupit at sobrang masasama ang mga Assyrians na mga ito dahil binabalatan nila ng buhay ang kanilang mga bihag. Kung tayo sigurang utusan doon, iniisip pa lang natin, natatakot na tayo. Ano po? Baka sabihin natin, Lord, ayaw kong mabalatan ng buhay. Kadalasan ay napakahirap para sa atin na sundin ang Diyos. It really makes us uncomfortable. Inaalis tayo nito sa ating comfort zone kung saan tayo komportable. Halimbawa, may kakilala ako dati. Isa siyang Christian nurse. Sabi niya, ganito pala ang mag-medical mission sa liblib na lugar. Ang hirap ng tubig, malamok, at kung ano yung available na pagkain, is no choice ka. Samantalang sa lugar namin, andun lahat. Ganon pala, kapag tinawag ka ni Lord, hindi ka magiging komportable. Pero nakakatuwa, dahil ang mahalaga sa Kanya ay kung paano siya makakatulong sa gawain ng Diyos at sumusunod siya sa ipinapagawa ng Diyos sa Kanya at siya ay masaya dito. Amen. Amen? Minsan mapapasabi ka, Lord, ayaw ko ng ganito. Ayaw ko ng magulo. Ayaw kong gumastos. Ang tahi-tahimik ng buhay ko eh. Just like Prophet Jonah, sabi ng Diyos sa kanya, tingnan natin Jonah chapter 1 verses 2 to 3. Go to the great city of Nineveh and preach against it because its wickedness has come up before me. But Jonah ran away from the Lord and headed for Tarshish. Ang pagtawag ng Diyos ay kailangan ni Jonah na lumabas sa kanyang comfort zone. Marahil ay nagtataka tayo kung bakit ganito ang ginawa ni Jonah. Dapat nating maunawaan na ang mga propeta ay hindi tinawag na lumabas sa Israel. Sila ay tinawag upang magpropesay sa Israel. Sila ay nasa loob ng bansa. Pero tinawag ng Diyos si Jonah na umalis o lumabas sa bansa. Sabi ng Diyos sa kanya, lumabas ka sa iyong comfort zone. Magtindig ka at pumunta ka sa Ninive. Hindi ito komportable para kay Jonah. Ano nga ulit yung ating tema? Obey or disobey God's calling. Noon, isa sa pinakamalaking kaaway ng mga Israel ay ang Assyria or the Assyrian Empire. At ang Nineveh is the capital city. Ayon sa kasaysayan, nasakop ng Assyria ang North Israel. Okay? Ang Israel ay nahati sa dalawang kingdom. Dapat alam natin ito mga kapatid. North and South. Okay? Ang North Israel ay nandyan ang Shechem and Samaria. At yung South Israel ay nandyan ang Judah, Jerusalem, and the Jewish temple. Nang nasakop ng Assyria ang North Israel, ang ginagawa nila ay pinapatay ang mga kalalakihan at ang mga bata at kinukuha nila ang mga kababaihan. Pagkatapos ay hihingi sila ng malaking buwis mula sa Israel. Sa puntong ito, ang hilagang Israel o North Israel ay nagbabayad ng buwis sa Assyria. Kaya ang mga Assyrian ay hinaharas at ninanakawan nila ang Israel. At marahil pati ang pamilya ni Jonah ay naapektuhan ng pagsalakay ng mga Assyrian. May mga dahilan kung bakit hindi makatwiran ang pagpunta ni Jonah sa Ninive. Ito ay inaalis siya sa kanyang comfort zone. Ito ay parang tulad ng pagsasabi ng Diyos sa atin na maghatid ka ng mensahe sa mga ISIS. Okay, sa mga kalaban nating bansa, magmensahe ka doon. Kaya mo bang iwan ang trabaho mo at ministry at lilipad at mangaral sa Iraq o Afghanistan? Kahit siguro libre ang ticket, back and forth, ay ayaw natin. Kasi baka hindi mo rin magamit yung pabalik na ticket eh. One way na lang pala. Ngunit,
Ito dapat natin makuha mga kapatid. Ngunit, hindi lang iyon ang dahilan kung bakit tumakas si Jonas mula sa Diyos. Hindi lamang po yung inalis siya ng Diyos sa kanyang comfort zone. Alam niyo kung bakit? Gusto niyo malaman? Amen? Amen. Praise God. Upang makita ang isa pang mahalagang dahilan kung bakit si Jonah ay tumakbo palayo sa Diyos. Tingnan natin sa Jonah chapter 4 verse 2. Sabi dito, siya'y nanalangin sa Panginoon at nagsabi, Panginoon, di ba ito ang aking sinabi? Nang ako'y nasa aking bayan pa. Kaya nga ako'y nagmadaling tumakas patungo sa Tarsis sapagkat alam ko na ikaw ay Diyos na mapagpala. Mahabagin, hindi ka agad nagagalit, sagana sa tapat na pag-ibig at nalulungkot sa kasamaan. Ang dahilan kung bakit nagmamadali na tumakas si Jonah ay dahil kilalang-kilala niya ang Diyos. Alam niya ang Diyos ay Diyos ng awa. Sabi ni Jonah, Diyos ko, alam ko na ikaw ay mabuti. At kung sila, sino yung sila? Ang mga Assyrian na kaaway nila, at kung magsisi, ay patatawarin mo sila. Ayaw pala ni Jonas na mailigtas yung mga Assyrian. Ang gusto ni Jonah ay mamatay silang lahat. Dahil nga siguro sa kanyang galit at itinuturing niyang threat ang mga Assyrians sa Israel. Nakikita na natin ang kanyang disobedience. Kung bakit ayaw niyang pumunta sa Ninive. Dahil sa kanyang pride, selfishness, and ego. Parang sinasabi ni Jonah na hindi ako naniniwala sa pagdarasal sa aking mga kaaway. At hindi ako naniniwala na pagpalain ang aking mga kaaway. Minsan, mayroon tayong ganitong pakiramdam mga kapatid. Na kung ang isang tao ay nagkataong kaaway natin at kaaway din ng Diyos, hindi kailanman sumagi sa ating isipan na ang Diyos ay magpapakita ng biyaya, ng pag-ibig, awa at habag sa isang tao na ating kaaway. Gusto natin mabuwag kung madurog na sila eh. Ngunit ang Diyos ay iba. Basta't humingi sila ng tunay na kapatawaran sa Kanya, ay patatawarin niya sila. At yan ay pagpapakita ng tunay na pag-ibig at hindi makasarili. Amen? Amen. Sinasabi ni Jonah, Panginoon, sila ang aming mga kaaway. Kami ay iyong mga tao. Bakit mo gustong mangaral ako sa kanila at akayin sila sa pagsisisi? We must know that the best of our intentions may be sometimes incomplete disobedience to God. Dapat nating malaman na ang ating pinakamabuting intensyon ay maaaring kung minsan ay ganap na pagsuway na pala ito sa Diyos. Tinawag ng Diyos si Jonas mula sa kanyang comfort zone kung saan siya comfortable. Nadama ni Jonas na pagpapalain ng Diyos ang bansang Israel at papabagsakin niya ang Ninive na kanilang kaaway. At ito'y isang malaking kagalakan sa kanya kung mangyayari yon. Alam niyo, ipinapakita ni Jonas sa atin kung gaano kaliit ang puso ng tao. At kung gaano kalaki ang puso ng Diyos. Amen? Amen. Ngunit sinabi ng Diyos, humayo ka at mangaral ka sa kanila. Remember this mga kapatid. God calls us to love people and care for people who we think are unlovable, uncooperative, and we have no obligation to love them. God's call sometimes is uncomfortable for us. Dapat malinaw ang mga ito sa atin mga kapatid. Kung alam nating tinawag tayo ng Diyos, sinasabi ng Biblia, lahat tayo ay tinawag ng Diyos. Amen? Kung bakit ka nandito ngayon, dahil tinawag ka ng Diyos, hindi ito aksidente kapatid. Kaya, ang isipin natin, susunod ba ako o hindi ako susunod sa Diyos? At isa pang isipin natin, paano kaya ako makakatulong sa gawain ng Diyos sa iba't ibang kaparaanan para sa ikabubuti at ikalalago ng kanyang gawain at upang makapagdala pa ng mas maraming kaluluwa sa Diyos. Amen? Pangatlo, God's call is not about who you are.
Amen. Ngayon, ang Ninive ay isang lungsod ng mahigit 120,000 na masasamang tao. Pwede niyong basahin yan sa Jonah chapter 4 verse 11. At sila ay kaaway ng bansang Israel. At itong mga Assyrians ay kilala bilang sobrang malulupit, masters of brutality. Aba, kapag binihag ka ng mga ito, tutorturin ka at babalatan ka ng buhay. Grabe. Kurot pa lang sa gitna, di ba? Wala silang pakialam na gawin ang lahat upang pahirapan ang mga Israelita. At wala din silang pakialam kung patayin man nila si Jonah. Kaya maaaring si Jonah ay nangangatwiran kung paano niya kaya gagawin ang ipinapagawa sa kanya ng Diyos. Naisip ni Jonah na sa isang lungsod na may mahigit 120,000 katao, sabi niya, ako lang ba ang tanging boses na sumisigaw laban sa kanila? Isang boses laban sa isang lungsod. At baka sinasabi niya, hindi ako na-train na magpahayag sa isang syudad. Sinasabi niya, magagawa ko ang anumang bagay sa Israel, ngunit hindi ako fit for this ministry. Many times, it is the limitations of our mind that God is not able to use us. Pakiramdam natin ay mahina, kulang, not able to match up to the call of God. Remember this, mga kapatid. God's call is not about who you are. It is about your availability. Amen. Praise God. Oo, alam ng Diyos ang capability, ability, o kakayanan ng bawat isa sa atin. Basta magpatuloy lang tayo sa pagsunod sa kanyang kalooban at makikita natin na preparation lang pala ito na inilaan niya para sa atin sa mas malalaking gawain. Amen? Amen. Isang personal na patotoo, mga kapatid. Alam niyo, ang gusto ko lang dati ay sa music ministry. At yan ang aking comfort zone. At naging musicians and song leader din ako dati. Naging prayer warrior din ako dati. And umaakyat pa kami sa bundok upang manalangin. Until nagsimula ako na gamitin sa Bible study. Face-to-face man yan, o virtual, then sa preaching. Pero sa mga panahong yon, maraming pag-aaral, mga kapatid. Marami rin ako napuntahang mga churches bilang guest speaker dahil sa mga invitations, hindi sa pagmamayabang, mga kapatid. Honestly, may mga nag-alok pa nga sa akin na magpastor sa kanilang church, dito man o sa Pilipinas. Hindi pa nga ako nakakauwi sa ating bansa. May mga schedules na. Amen. Tulad ni Jonah, mga kapatid, sa kanilang sariling bayan, lamang siya pinagsasalita ng Diyos. Pero ngayon, ay pinagsasalita na siya na magsalita maging sa ibang bansa, outside Israel. Sabi ko sa Lord, ang gusto ko lang naman, alam nyo dati, sabi ko sa kanya, gusto ko lang naman ay sa music ministry. Pero ngayon, tagapagdala na ng kanyang mga Amen. Amen? Amen. And nangarap din ako na maging doctor or lawyer dati, mga kapatid. Pero ang gusto pala ni Lord ay magpastor ako. Alam niyo, hindi ko pinangarap yan, hindi ko yan ginusto. Dahil ang una kong iniisip, ang pamilya ko, isa pa sahod at mga adjustments. Pero ngayon tanggap ko na dahil malinaw na sa akin. Sabi nga nang nabasa ko sa social media, wala ito sa Bible lang. Maganda kasi yung pagkakasabi. Sabi doon, mas ginagamit ng Diyos ang taong willing kaysa sa taong magaling. Amen. Amen. Naisip-isip ko lang, oo nga ano, kung ikaw yung taong willing magpagamit sa Diyos, ay talagang gagamitin Kanya. Amen. Kasi lagi kang always available sa Kanyang gawain. Amen. Amen? Church service man yan, Bible study, o prayer meeting man yan, mga kapatid. Amen?
Amen. Ibig sabihin, may oras o panahon ka sa Diyos. Sorry to tell, pero kailangan ko sabihin, hindi lulubog, lilitaw. Always available. Yung iba kasi available lang eh. Hindi always. Kapag gusto lang. At kahit pa ikaw, yung pinakamagaling sa lahat-lahat, ay kung hindi ka naman willing magpagamit sa Diyos, ay paano kanya gagamitin? Amen? Amen. Wala kang oras o panahon sa Kanya. Tapos, kapag may malaki kang problema, saka ka lang ulit active sa paglilingkod. Kaya mapapansin nyo mga kapatid, kahit yung hindi pa masyadong matagal sa gawain, pero grabe na ang paggamit ng Diyos sa buhay niya. Tapos ikaw na matagal-tagal na, ay hindi ganun ang paggamit ng Diyos sa buhay mo. At ikaw pa ang may ganang mainis o magalit. Amen. Praise God. Alright. Okay, balik tayo sa ating pinag-uusapan. Tignan natin ang tugon ni Jonah. Jonah chapter 1 verse 3. Sabi dito, "But Jonah ran away from the Lord and headed for Tarshish. He went down to Joppa, where he found a ship bound for the port. After paying the fare, he went aboard and sailed for Tarshish to flee from the Lord." Nagsabihan siya ng Diyos na pumunta sa Nineveh, ay siya ay tumakbo palayo sa Diyos. Mga kapatid, kaya nga dinadala tayo ng Diyos sa isang lugar o sa mga tao na hindi natin gusto dahil may purpose o magandang plano ang Diyos at hindi ito pagkamakasarili. Bakit? Dahil gusto rin niyang magkaroon sila ng salvation. Praise God. Nais niya na magbahagi tayo sa kanila ng kanyang mga salita. Ibahagi si Kristo at bigyan babala ang mga tao na sila ay mapapahamak kapag hindi sila magsisi sa kanilang kasamaan. Upang kung sakali sila ay magsisi, maligtas at manumbalik sa Diyos. Amen? Amen. That is Amen. our call, Christians. Either we obey or disobey God's calling. Amen. Amen? Pansamantala, dito ko muna tatapusin ang aking ibinabahagi mga kapatid. Meron pa sanang pangalawang bahagi, to be continued na lang ano po. Amen. Sa ating pagtatapos, do what God is calling you to do. Do what God is leading you to do. Life is simple if we do and follow what God is calling and leading us to do. Amen? Huwag na natin pangarapin pa yung hard way. Either we obey God or disobey God. Either we go to Nineveh or we go to Tarshish with every decision in life. Amen. Let's make the right decision right now and head forward to our call in our day-to-day lives. Let's ko muna magsitayo tayo lahat. May I call yung ating visitor. We will pray for our visitor kasi siya po ay namatayan ng kanyang anak. Ilang taon po yung anak mo, sis? 17. Okay. And Brother Dave, dito ka rin, bro. Kasi December 1, hindi wala tayo dito. Doon tayo sa ano. And flight niya December 4, mga kapatid. Sister Jenny, ipag-pray po natin si Sister Jenny. Panginoong Diyos, Yes, Lord. nilalapit po natin sa iyo si Sister Jenny Yes, Lord. na hindi po ito aksidente kung bakit dinako mo po siya dito, Panginoon. Yes, Lord. Kami po ay nakikisimpatya sa kanyang nararamdaman, Panginoon. Ikaw lamang po ang may hawak ng buhay ng tao. Ano man ang kanyang nararamdaman ngayon, Panginoon, kabigatan, Yes, Lord. pait, sakit, sa kalooban, Panginoon, wala pong imposible sa iyong comfort. Panginoon Diyos, comfort Sister Jenny. Bigyan mo po siya ng kalakasan na nanggagaling sa iyo, Panginoon, upang mapagtagumpayan niya
ang kanyang pinagdadaanan sa ngayon. Ganun din po ang kanyang mga natitirang pamilya sa Pilipinas, Panginoon. Comfort them. Strengthen them, Panginoon. Yes, Lord. Ikaw po ang siyang magpaunawa sa kanila, Panginoon. Na ganyan talaga ang buhay, mayroong hangganan. Salamat, Panginoon, dinako mo po si Sister Jenny sa lugar na ito upang makakarinig ng kalakasan sa pamamagitan ng iyong mga salita, ng comfort, Panginoon. May plano or purpose ka, Panginoon, kung bakit nakasama namin ngayon si Sister Jenny. Ang kanyang kalungkutan, kalumbayan, Panginoon. Pawiin mo po ito, Panginoon. We know in your perfect time, in God's time, maghihil po ito, Panginoon. Ikaw po siyang magbigay ng direksyon, Panginoon, sa kanyang mga gagawin sa mga sandaling ito at sa mga sumusunod na araw, Panginoon. We know, mahirap po ang maging isang OFW, lalong-lalo na maging isang ina, ang mawalan ng mahal sa buhay, lalong-lalo ng anak, Panginoon. Pero, Panginoon, inilalapit namin po siya sa iyo. Ikaw po bahala sa kanyang buhay, Panginoon, sa kanyang pinagdadaanan, Panginoon. Pero nagpapasalamat kami dahil nasumpungan kanya, Panginoon, sa lugar na ito, Panginoon. Nawa, hindi po ito ang una't huli namin siyang makakasama, Panginoon. Nawa magpapatuloy siya sa pagsisik sa iyo, sa paglilingkod sa iyo, Panginoon, upang ibigay ang kanyang buhay sa iyo, Panginoon. Ang buhay, hindi natin alam. Maybe after 1 hour, tomorrow, next day, next month, next year, hindi natin alam ang buhay, mga kapatid. Pero assurance natin, ipagkatiwala natin ang buhay sa ating Panginoong Jesucristo. Wala po imposible sa Kanya, mga kapatid. Yes, Lord, sa mga sandaling ito, Panginoon, tanging strength, comfort, ang ating iniiwan sa aming kapatid na ito na si Sister Jenny. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Comfort her, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Opo, Panginoon. Yes, Lord. Yes, Lord. Ano man yung kanyang nararamdaman, Panginoon, embrace her, Panginoon. Yakapin mo po siya ng iyong pagmamahal. Kung wala man siya karamay dito, Panginoon, andyan na po, nakaramay niya, Panginoon. Nandito po kami nakaramay niya ng mga kapatid niya, Panginoon. Yakapin mo siya. Embrace her with your love, with your comfort, with your Holy Spirit, Panginoon. Maraming salamat po, Sister Jenny, sa pagpunta sa lugar na ito. Nawa makasama ka pa namin sa mga sumusunod na Biyernes. Amen. Let us pray also for Brother Dave. Kasi di na natin siya makakasama sa mga sumusunod na Biyernes. Sa totoo lang, I feel close with Dave as tinuturuan. And meron siyang teachable spirit, very humble spirit. Amen. And nakita natin kung paano siya ginamit ng Diyos sa kanyang banal na gawain. Kahit hindi pa siya katagal sa atin, pero ginamit siya ng Diyos sa gawain ito. Lord. And let us pray for Brother Dave sa kanyang pag-uwi sa lugar na kanyang pupuntahan, na gamitin pa po siya lalo ng ating Diyos na buhay. Kung ano man yung plano ng Diyos sa kanya, God willing, mangyayari po ito. Let us pray for Brother Dave, mga kapatid. Yes, Lord. Salamat po, Panginoon, sa buhay ni Brother Dave. Salamat sa mga sandali na nakasama namin siya, Panginoon. Kami po ay natutuwa sa kapatid namin ito dahil siya ay nagbibigay ng kalakasan sa amin, ng inspiration sa bawat isa, Panginoon, kung paano mag-worship sa iyo, Panginoon. Salamat sa buhay ng kapatid namin ito, si Brother Dave, Panginoon.
Alam ko, marami kang nakalaan na magagandang plano sa kanyang buhay, Panginoon. Kabilang ang kanyang mga mahal sa buhay. Panginoon, ano man ang dahilan ng kanyang pag-uwi, ang plano mo pa rin ang siyang Yes, matupad, Lord. ang siyang mananatili, ang siyang magibabaw sa buhay ni Brother Dave. Panginoon Diyos, saan mo po siya idako, Panginoon, gamitin mo po ang kanyang buhay, Panginoon, lalong-lalo na sa iyo banal na gawain, Panginoon. Ano man yung plano sa kanya, Panginoon, pabalikin mo pa man siya dito o hindi, ang plano mo ang siyang mangingibabaw sa buhay ni Brother Dave. Ganon din po ang kanyang pamilya, Panginoon. Kung kami lang masusunod, Panginoon, ayaw namin umuwi ito eh. Pero, nagtitiwala kami sa iyong plano. Yes, Lord. Ang siyang pinakamaganda sa lahat, Panginoon. At salamat. At idinako mo po si Brother Dave. Nakilala namin si Brother Dave sa lugar na ito. Naging inspiration, naging isang kalakasan, naging isang halimbawa sa bawat mga kapatiran. Panginoon, nawa, patuloy mo pong panghawakan ang puso, ang buhay ni Brother Dave hanggang sa kanyang pag-uwi sa bansang Pilipinas, Panginoon. Ano man ang iyong plano, Panginoon, sa kanya, yan po ang pinakapabuti sa kanya, Panginoon. Yes, Lord. Sa mga sandaling ito, Panginoon, kahit na magkakalayo man kami sa bawat isa, Panginoon, but thank you, pinagkukunik mo pa rin ang bawat isa sa amin sa pamamagitan ng iyong pag-ibig, Panginoon. And Brother Dave, pag-uwi mo sa Pilipinas, always remember na nakikilala ka na dito sa KSA. Amen. And magpatuloy ka doon. Ano man yung plano ng Diyos sa'yo, yung nakakabuti sa'yo at sa iyong pamilya, magpatuloy ka doon, bro. Amen. Lahat ng pagpapala, biyaya, pinapaubayan namin sa iyo, Brother Dick. Maraming salamat po, Panginoon, sa buhay ng kapatid namin ito. And mag-pray muna tayo, mga kapatid, bago tayo magtapos. Panginoong Diyos, maraming salamat po muli sa mga sandaling ito, Panginoon. Salamat sa iyong mensahe, Panginoon. Tagos sa puso, Panginoon. Ang katanungan sa bawat isa sa atin, mga kapatid, saan ka kaya ngayon? Maaaring nagsisimba ka, pero ikaw ay patuloy pa rin na tumatakbo palayo sa Diyos. God is calling you right now, mga kapatid. Pakinggan mo ang kanyang tinig, mga kapatid. Tinatawag ka ng Diyos. It's time now, mga kapatid, saan ka man ngayon patungo. Either you are going to Tarshish or to Joppa. Go back to Nineveh, mga kapatid. Dahil doon tayo tinatawag ng Diyos, mga kapatid. Go back to our Lord. Saan ka man ngayon, kapatid? Minsan, baka hindi mo alam saan ka patungo, saan ka pupunta. Parang nasa isang bangka ka na hindi mo alam kung saan ang pupuntahan ng bangkang ito. Mga kapatid, sundin natin ang tinig ng Diyos. Siya'y tumatawag, tumakatok sa bawat puso ng bawat isa sa atin, mga kapatid. Sabi nga ng kapatid kanina, if we walk with the Lord, surely we will reach our destination. Praise God. Saan man ang direksyon ng bawat isa sa amin, Panginoon? Tulungan mo po kami upang ang lakaran namin yung daan patungo sa iyo. We know, Panginoon, maraming mga segway, maraming mga detours in life. Mga kapatid, it's time na lumakad na
sa daan patungo sa Diyos. Hindi natin alam kung anong pwedeng mangyari sa atin sa mga detours na yan ng buhay. Huwag na tayong mag-experiment pa. Kundi sumunod tayo sa ating Diyos, mga kapatid. Yan po ang nais ng Diyos sa bawat isa sa atin. Maaaring nag-enjoy tayo sa ating mga ginagawa. Pero pakaisipin natin, mga kapatid, yung gawin natin yung dapat para sa Diyos. Mga kapatid, ayaw ng Diyos na mapahamak tayo, mga kapatid. Kaya patuloy niya tayong tinatawag. Iba man yung tinatahak mong daan ngayon, tinatawag ka niya sa iyong pangalan mismo, kapatid. At kung si Jesus na sa atin, sabi niya, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Jesus Christ, mga kapatid. Surely, we will reach our destination. Yung pinakamagandang lugar. Wala nang pain, wala nang iyakan, walang suffering, walang sakit, walang paghihirap. Doon, sa kanyang kaharian, mga kapatid. Doon tayo dapat magtungo. At yun ang nais ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kabilang ang ating buong pamilya, mga kapatid. Pati kong ibinabalik sa ating gwapong MC. Praise God. Praise the Lord. Thank you po sa ating gwapong pastor, aking mentor. Salamat po sa inyong mga prayer, mga kapatid. Praise God.
Salamat ng marami mga kapatid. Praise the Lord.